At muli, papuri sa ating Panginoon Diyos. Palakpan naman po natin siguro ang ating Panginoon Diyos sa umaga natin. At tayo na rito at tayo po muli makakapakinig nga po ng kanya nga pong mga pananamit. Sige po mga kapatid. Tayo po magsipaganda para po sa pagiging salita ng Diyos. Marami man tayo pagsubok na pinagdaanan sa sanlinggo nagdaan sa ating mga buhay. Dapat thankful tayo dahil nandito pa tayo, nanatili tayong matatag sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba yun mga kapatid? Ang lahat ng problema, may problema naman tayo mga kapatid. Hayaan muna natin sa Diyos natin ipapasan yung mga problema po natin sa mga sandali nga po ito. Okay? So tayo po yung magsipaganda na. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka na makinig. Okay? So bago po tayo dumako sa ating pong paksa, ngayong umaga nga pong ito, ay magbalik na lang po tayo ng konti pagdating ba sa paksa ng nakaraang Sunday. Ano nga po at sino yung tinalakay po natin ng nakaraang Sunday kung atin po naaalala mga kapatid? Naalala pa ba mga kapatid? Medyo. Okay, si Gomer. Okay, so si Gomer. So siya po yung nung pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday. Ano po tungkol po kay Gomer? Mahilig tumakbo. Okay, complete. Ang meaning ng pangalan niya, complete, hindi takbo. Hindi takbo yung meaning ng pangalan ni Gomer, ha? Complete. Okay? Na, inugnay natin siya na pag sinabing complete, meron kasi tayong dapat kumpletuhin, mga kapatid, yung pagtakbo din natin. Tulad ni Pablo, tinapos niya yung takbuhin na inilaan sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Okay? Kaya dapat tayo din mga Kristiyano, ang Diyos, may nilaan din sa atin ang takbuhin na dapat din nating tapusin. Amen po ba yun mga kapatid? Dapat tapusin po natin yon. Yung takbuhin na po yan. Ano yung mga takbuhin na inilaan sa atin ng ating Panginoon Diyos? Dapat tapusin po natin yon mga kapatid. Ano ba yung pinapatakbo sa atin ng ating Panginoon Diyos? Ayon sa ating pag-aaral ng nakaraan. Hala, tumatakbo kayo, hindi nyo alam ang tinatakbo nyo. Sabi ng paksa natin ng nakaraang Sunday, dapat tumatakbo tayo na alam natin kung ano yung tinatakbo natin at hindi tayo tumatakbong walang kabuluhan. Amen po ba yun mga kapatid? O nga, tatanong ko sa inyo, ano ba yung tinatakbo natin mga kapatid? Si Kristo, ano pa? Yung buhay na walang hanggan. Ano pa? Paglilingkod, pagsamba, ano pa? Ulit na lang tayo kay Kristo. Ulit, kay Kristo na lang. Kay Kristo na lang. Diba? Dapat tinatapos natin yung Diyos. Kumisa sa panahon ng ating problema, sino ba dapat takbuhan natin? Ang Diyos, si Kristo, mga kapatid, na tunay na nakakaalam kung ano yung katwiran ng ating Panginoon. Hindi kung kanina-kanina tayo tumatakbo. Hindi po ba yung mga kapatid? Dapat doon tayo tumatakbo. At yung mga bagay na iyon, mga kapatid, dahil sa inilaan sa atin ng ating Panginoon Diyos, dapat tapusin po natin yun. Amen po ba yun, mga kapatid? Hindi tayo yung nasa kalagitnaan pa tayo ng ating pagtakbo, tumitigil lang iba sa atin. Amen po ba yun, mga kapatid? Pagsubok ba makakapagpatigil sa atin sa pagtakbo natin sa buhay nga po ito, sa paglilingkod sa atin sa ating Panginoon Diyos? Dapat hindi, mga kapatid. Amen po ba yun? Kundi dapat alam natin kasi ang goal natin alam natin kung ano yung nasa finish line natin Amen po ba yun? Kung nais natin matamoy kung ano man ang mga bagay na ipinangako sa atin ng ating Panginoon Diyos doon sa finish line na yun, dapat patuloy tayo sa pagtakbo. Kahit na mabagal tayo, kahit mabilis tayo, dapat tuloy-tuloy ang pagtakbo natin. Hindi tayo dapat tumigil o matisod. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi pag sinabi ng tisod, di ba kapag natitisod, tumitigil na yun Unlike kapag kayong isang tao, kung minsan, nadara pa siya, pero bumabangon at tumutuloy sa kanyang pagtakbo. Amen po ba yun, mga kapatid? Sana ganun ang gawin natin sa buhay nga po natin. So yun yung napag-aralan natin patungkol kay Gomer. Ngayon, puntahan po natin ang paksa po natin sa umagang nga po ito. So sino naman po sa mga anak ni Japet ang ating tatalakayin sa umaga nga po. Basahin nga po natin muli yung Genesis 10, verse 2. Genesis 10:2. Ang mga anak ni Japet, si Gomer at si Magog,
at si Maday, at si Javan, at si Tubal, at si Mesek, at si Tiras. Okay. So, sa tingin niyo po, sino po to sa mga anak ni Japet ang pag-aaralan po natin sa umaga po ito? Magog? Sigurado po kayo, mga kapatid? Sino po kaya, mga kapatid? Si Magog yung kasunod. Actually, kung pupunta natin, si Magog po talaga, second son po ni Japet. Pero hindi po muna siya ang ating pag-uusapan sa umaga nga po ito. Si Tubal. Okay. Tanda yun eh. Si Tubal po muna ang pag-uusapan po natin sa umaga nga po ito. So, skip na muna lang yung iba, pero pupuntahan din po natin sa mga susunod natin pag-aaral. Kasi, napakaganda ng paksa at napapanahon para sa lahat yung pangalan ni Tubal. Okay? So, Tubal, anak ni Japet. Okay, sino po ba si Tubal? Ano po ba si Tubal at ano yung kahulugan ng kanya nga pong pangalan? Yung Tubal ay sa salitang Hebreo po ay Tubal. So, ganun din. T-U-B-A-L. Tubal. Na ang ibig sabihin po ay thou shall be brought. Thou shall be brought. Yung brought, Tagalog, dinala. Okay? Okay, dinala. Okay? Thou shall be brought. Yun yung ibig sabihin ng pangalan ni Tubal. Okay? Dinala. Okay? O dadalhin. Okay? So, yun po yung ibig sabihin po ng kanyang pangalan. Okay? Ba't kaya ganun? No? Sa dami-dami ng meaning ng pangalan Tubal, ba't kaya ganun ang meaning ng pangalan ni Tubal? Thou shall be brought. Sa buhay ba nating mga Kristiyano, sa pang-araw nating mga buhay, ano na ba yung mga dinadala natin? Literally. Katawan. O, tama naman, di ba? Kung minsan, syempre, ang walang hindi dala ng tao. Ano ba? Problema, anak, pamilya, o pera. Talaga naman eh. Kung papansin natin, generally, kapag ayon kayo sa survey, kapag pinuntahan po natin yung mga laman ng bag ng isang tao, ang malimit na laman yan, pera, ano pa? Damit, cellphone, panyo, wow, computer. Napakatindi naman, computer, kaya sa bag. Desktop, isang seteno. Okay? Diba, Bible, okay, pakalimitan sa babae, makeup, makeup, diba? Hindi nawawala yun eh. Diba? Lagi nilang dala-dala yung sa kanilang bag. Okay? So yun eh, no? Marami tayong mga bagay na dinadala. Pagka sinta naman natin mentally, sa ating kaisipan, mga problema natin sa buhay, dala natin yun eh. Tingin po kayo mga kapatid. Talagang kahit na nasaan ka man, kahit na nagtatrabaho, maglilingkod ka kung minsan. Kaya dapat, lagi natin sinasabi, hayaan po muna natin yung Diyos pasanin yung mga problema natin sa mga sandali nga po. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi mawawala tayo sa focus ng pag-aaral po natin. Kapag nasa pagsamba ka na, ang iniisip mo naman, problema. Diba? Hindi mo maintindihan yung paksa natin. Diba? Yung hayaan mo lang yung Diyos ang magpasa ng problema natin sa mga sandali natin. Yun yung mga malimit na dala ng tao. Ngayon, pupuntahan natin spiritually naman, mga kapatid. Saan at sino kuminsan ang nagdadala sa atin, sa ating mga tao? Okay? Kasi tayo din mga tao, may pagdadalhan din sa atin at meron din nagdadala sa atin. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung tayo man, may dala-dala tayo everyday sa ating buhay nga pong ito, may dala-dala tayo mga gamit at sa kaisipan natin, dala natin yung mga problema natin. Spiritually din naman, mga kapatid. Meron din nagdadala at may pinagdadalhan din po sa atin. So, puntahan po natin yung negative ng pagdadala. Saan at sino ang nagdadala po sa atin? Una, Leviticus 26:41. Leviticus 26:41. Paano ba tayo maaaring dalhin at sino ang nagdadala sa atin? Leviticus 26:41. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila, at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli,
at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan. Okay, sabi daw po dun, sa talata pong ito, kung mapapasipalan yung istorya po nito sa panahon po ng Israel, dahil po sa kanilang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon, dinala sila sa lupain ng kanilang mga kaaway. Israel po ito na nasa panahon na ito, nagkakaroon po sila ng pagkakasala sa harapan ng Panginoon Diyos. Saan sila dinala? Sa lupain ng kaaway. Sino nagdala? Ang Diyos. Kung minsan dumating din tayo sa ganung punto, ang Diyos mismo, dinadala tayo sa lupain ng ating mga kaaway. Kailan? Kapag tayo tumulad sa panahon ng Israel. Sa panahon na sila ay nagkakaroon ng kasalanan. Na-experience na po ba yan sa inyo? Mga buhay, mga kapatid. Na para bang kuminsan, bakit ako nandito sa sitwasyong ito? Na alam mo naman, delikado ka doon, dihado ka doon, pero bakit nandoon ka? Amen po ba yung mga kapatid? Di ba kasi may aral tayo mga kapatid, na kung sino man yung mga kaaway natin, di ba kapag tayo ay tumutupad sa mga salita ng ating Panginoon Diyos, papayapain niya yun Amen po ba yun? Pero bakit kuminsan para bang matagal na yung away na yun, pero pag biglang bumabalik, tapos nagiging kaaway mo siya ulit. Nakikita niyo po yung mga ganong sitwasyon, mga kapatid. O kaya minsan, wala ka namang ginagawa, pero ikaw yung kaaway doon sa panahon na po yun. Inaaway sa panahon na po yun. Napapansin niyo yan, mga kapatid, sa buhay ninyo. Na kahit na kuminsan, ayaw mo doon sa ganong sitwasyon, pero nandoon ka. Inilalagay ka ng Diyos sa ganong klase ng sitwasyon. Isipin niyo, mga kapatid. Dinadala lang tayo doon kapag nakagagawa tayo kuminsan ng mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Na-experience niyo po ba yung ganyang klase ng senaryo sa inyong po mga buhay? Naiisip niyo ba, kailan ba yung pagkakataon sa buhay ko na para bang nandun ako sa sitwasyon ng mga salupain ng kaaway? So, dapat maisaisip natin yung mga kapatid, dinala ako rito kasi siguro may nagawa akong kasalanan sa harapan ng Panginoon. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi tandaan natin, marami tayong mga aral at patungkol sa mga kaaway natin. Ang kaaway, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, papayapain yan. At saka hindi tayo pahihintulot ng Diyos na nandun tayo sa sitwasyon na yon. Kundi mayroon tayong kaakibat sa panahon na po yun, na ipapalit natin. Pero kung minsan, napapapunta nga tayo doon, dahil sinasabi sa atin ng ating Panginoon Diyos, meron tayong nagawang hindi maganda sa kanyang banal na harapan. Amen po ba yun? Gusto niyo po ba doon sa sitwasyon paing kayo ng mga kaaway, mga kapatid? Sana hindi mangyari sa atin ulit, mga kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kata, negative 5 na pinagdadalhan sa isang Kristiyano o sa isang tao. Basahin natin ang awit 22, verse 15. Awit 22:15. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala, at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Okay, sabi daw po doon, yung bibinga po doon, pag pinuntan po yung English, ayun po yung mga broken pieces ng mga paso. Broken clay pot. Okay? Yung bibinga. Sabi daw po doon, ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala, at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Kuminsan, ang isang tao, may dadala po siya doon sa alabok ng kamatayan. Ano po ba ibig sabihin ng alabok ng kamatayan, mga kapatid? Gravestone, sa English yun, diba? Gravestone, yung Hades. Hades ang Hades. Hades. Yung bibingan, yung Hades. Yung Sheol.
Okay? Nadadala tayo kung minsan doon sa alabok ng kamatayan. Pag sinabi po kasi tayo nandoon tayo sa alabok ng kamatayan, kung minsan sumisimbolo din po ito sa mga gawa o sa mga pagkakataon na para bang patay, na wala doon yung Diyos. Na kuminsan, yung paggawa natin ay hindi naayon sa gawa ng mga buhay. Eh, ano ba pag sinabi natin gawa na ayon sa mga buhay? Yung gawa na ayon sa mga buhay, ito yung mga paglilingkod sa Diyos, tama po ba yun? Pero kapag nandoon ka doon sa alabok ng kamatayan, kapag nandoon ka, di ba kung minsan, yung mga gawa kasi doon, walang kabuluhan, hiwalay sa pananampalataya. Dito nandun kayo Amen po ba yung mga kapatid? Dumating sa mga punto ng mga buhay natin na nandoon tayo kuminsan. Na dapat, ang Kristiyano, wala doon. Amen po ba yung mga kapatid? Diba? Yung gawa ng laman. Diba? Yung pita ng laman. Kuminsan napupunta tayo doon Yung mga bagay na hindi kalugod-lugod, na hindi dapat ginagawa ng Kristiyano, nagagawa niya. Kasi nandoon siya sa pagkakataon na yun, na dinala siya sa alabok ng kamatayan. Sana mawala tayo sa ganong klaseng sitwasyon, mga kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Kapag nakita mo, yung mga pupuntahan mo pa lang Sa mga pagkakataon na alam mo yung pupuntahan mo, wala kang magagawang buhay na gawa doon, huwag ka na pumunta. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung minsan, para bang sinusubo mo pa ang iyong sarili na pumunta sa mga lugar na alam mo wala ka namang magagawang buhay na gawa doon. Amen po ba yun? Alam mo pupunta mo, inuman, pero punta ka pa din. Alam mo pupunta mo, sugalan, punta ka pa din. Di ba? Alam mo doon sa pupuntahan mo, puro mga masamang pananalita ang pupuntahan mo, pupunta ka pa din. Di ba? Awitan na walang kakwenta-kwenta, pupunta ka pa din. Mga patay na gawa nga yun. Sana mawala tayo sa ganun sitwasyon ng ating pong mga buhay. Amen po ba yun, mga kapatid? Sabi mo sa mga kapatid mo, huwag ka pumunta doon sa alabok ng kamatayan. Okay? Amen po ba yun, mga kapatid? Isa pa, saan pa dinadala? O sino ang nagdadala sa atin sa mga lugar nga po ito? Basahin naman po natin yung Job 18 verse 14. Job 18:14. Siya'y ilalabas sa kanyang tolda na kanyang tinitiwalaan at siya'y dadalhin sa hari ng mga kakilabutan. Okay, sabi ko po sa papuro dinadala ang isang tao sa hari ng mga kakilabutan. Mga kilabot no? Hindi. Okay? So, saan pa tayo nadala? Sa hari ng mga kakilabutan. Ano po ang ibig sabihin ng hari ng mga kakilabutan? Punta natin siya, masamang tao. O sige, punta natin doon sa iba't ibang salin po ng Bananaw sa atin. Punta natin yung isang salin po ng CEV. Those sinners are dragged from the safety of their tent to die a gruesome death. Gruesome death. Pag sinabi natin gruesome death, ito yung mga yung mga karumal-dumal na kamatayan. Ang isang tao, inaalis sa kanyang tinitiwalaang tolda o kaya doon sa kanyang safe zone, papunta sa kamatayan upang danasin yung isang kakilakilabot na kamatayan. Kaya sa atin ang paniniwala natin doon, mga kapatid, kapag Kristiyano ka, hindi ka mamamatay sa mga walang kakwenta-kwentang kamatayan o sa mga kamatayan na karumal-dumal. Yung mga chop-chop, diba? Yung katawan mo, ilalagay dito, tapos yung ibang parte ng katawan mo, ilalagay sa ibang lugar. Mga chop-chop yan, diba? Diba? Yung kung napanood niyo po yung series ng Saw, yung from 1 to 6, dapat hindi danasin ng Kristiyano yung ganong klase ng kamatayan. Kapag dinanas mo yung kapatid, yung ganong klase ng mga karumal-dumal na pagpatay sa tao, hindi ka Kristiyano. Amen po ba yan, mga kapatid? Kasi ang Kristiyano,
kapag ka ang Kristiyano namatay, mahalaga yun sa harapan ng Panginoon Diyos at hindi niya ipahihintulot na mamatay tayo sa walang kakwenta-kwentang kamatayan. Amen po ba yun, mga kapatid? Sino lang ba dinadala doon? Sabi din ng talata yung mga makasalanan. Those sinners are dragged from their safety of their tent to die a gruesome death. And wala naman siguro sa akin dito makasalanan Amen po ba yung mga kapatid? Naagawa tayo ng pagkakasala o mga pagkukulang sa harapan ng Panginoon Diyos. Pero pag sinabing makasalanan ka kasi, ipinamumuhay mo yung kasalanan na ginagawa mo. Kapag ganun ka na kapatid, asahan mo, magiging karumal-dumal din. Maaaring maging karumal-dumal ang iyong kamatayan. Ba? Mababalita sa TV, isang Kristiyano namatay. Kinapchap. Ba? Nilunod muna, tapos kinapchap. Diba? O kaya, pinaghiwa-hiwalay talaga yung bawat organs niya. Dinukot yung mata ng buhay siya. Diba? Marami kasi mga pamamaraan ng tao ngayon kung paano pagpatay, yung pag-torture sa tao No, pagka sila ng masamang masamang bisyo masamang gamot di ba? Sana hindi natin danasin yun, mga kapatid. Kasi pag dinanas natin yun, mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun, hindi tayo Kristiyano. Amen po ba yun, mga kapatid? Maaaring danasin pa natin yun kapag nandun na tayo sa Great Tribulation. Sa pa natin, wala pa naman Amen po ba yun, mga kapatid? Wala pa naman tayo sa Great Tribulation para danasin ng isang tao o ng isang Kristiyano na mamatay sa karumal-dumal na kamatayan. Amen po ba yun, mga kapatid? Sana hindi danasin natin yung ganong klase ng kamatayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, yun yung mga negative na pwede pagdalhan sa ating mga tao. Sana tayo, mga Kristiyano, hindi tayo madala sa ganong klase ng mga sitwasyon. Positive side na dapat doon dinadala ang Kristiyano at doon dalhin ang Kristiyano. Basahin natin una, ang unang Samuel 20, ang talata po ay 8. Saan ba tayo maaaring dalhin? At sino ang magdadala po sa atin? Positive na po tayo, mga kapatid. First Samuel 20, verse 8. Kaya, pag magandahang loob mo ang iyong lingkod, sapagkat iyong dinala ang iyong lingkod sa isang tipan ng Panginoon sa iyo. Hanggang po sa atin ng banal na kasulatan, saan po tayo maaring dalhin at dapat doon dalhin ang isang Kristiyano nga po tulad po natin sa tipan ng ating Panginoon. Ano na ba tipan sa atin ng ating Panginoon Diyos na dapat nandoon na tayo, mga kapatid? Sige nga, mga kapatid, kung naaalala po natin yung mga tipan ng Panginoon Diyos sa atin. Kasi nandoon na tayo dapat sa mga tipan na po yun. Dahil dinala na tayo doon sa tipan ng ating Panginoon Diyos. Ano yung mga tipan sa atin ng ating Panginoon Diyos? Pagsamba. Pag sinabi kasi natin tipan, yung mga kasunduan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ano ba yun, mga kapatid? Na kung minsan kasi, yung mga tipan na iyon, nakakalimutan natin na isagawa. Hindi tayo dapat babalik sa dati nating gawain. Isa sa mga, tipan na tinanggap natin sa harapan ng Panginoon. Nung tayo ay nabautismoan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano pa? Ano ba yung pinakamagandang tipan na natanggap natin sa harapan ng Panginoon Diyos? Na ipagkaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagkikipagkaisa sa Kanya, magkakaroon tayo ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Tingnan po ba yan, mga kapatid? Dapat nandun na tayo. Dinala na tayo doon ng ating Panginoon Diyos, doon sa Kanyang tipan. Dinala tayo ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang mga pangako. Para ano, mga kapatid?
para magtamo tayo ng kaligtasan sa kanyang banal na harapan. Amen po ba yung mga kapatid? Kung minsan kasi, kahit alam na natin yung tipan natin sa harapan ng Panginoon Diyos at yung kanyang mga pangako sa atin, para bang napakadali sa isang Kristiyano na limutin na lang sa papaanong paraan sa paggawa ng kasalanan. Para bang hindi siya natutuwa doon sa mga tipan na kanyang natanggap sa harapan ng Panginoon. Gusto niyo pa bang umalis doon sa buhay na walang hanggan na ipinapangako sa atin ng ating Panginoon Diyos? Sa simpleng kasiyahan, sa saglit na kasiyahan na dulot na ng sanlibutan ito? Konti lang yan eh. Saglit lang yan eh, di ba? Pakikiyapid, saglit lang yan eh. Saglit na kasiyahan lang yan eh. Mga party dito sa sanlibutan, saglit lang naman yan eh. Lilipas din yan eh. 1-2 oras, matatapos yung party, tapos wala na. Di ba? Ipinagpalit ang Diyos sa mga simpleng kasiyahan na nagdudulot ng sanlibutan ito. Kinalimutan yung tipan. Iniwanan yung tipan. Pinilangan na nga tayo dun eh. Diba? At hindi tayo ang nagdala sa ating sarili sa tipan na iyon, kundi yung salita ng Panginoon Diyos ang nagdala sa atin sa mga tipan na iyon. Tapos ikaw pa nagmamalaking alisan yung tipan na pinagdalhan sa iyo ng Panginoon Diyos. Isa-isip natin yun mga kapatid. Ito ba, yung mga bagay sa libutan, katumbas ng walang hanggang kasiyahan sa piling ng Panginoon Diyos. Yung ba ang kapalit nun, mga kapatid? Sana isipin natin. Kasi kung minsan para bang, pag tinatanong na, ay, bati pa natin sa Panginoon Diyos? Para bang limot eh. Ang hirap sabihin eh. Kasi nakalimutan. Hindi dapat kinalilimutan yung mga kapatid. Kasi kapag kinalilimutan mo yung tipan sa'yo ng Panginoon Diyos o yung mga pangako sa'yo ng Panginoon Diyos, para bang napakadali na lang sa'yo na ipagpalit ang mga bagay na iyon sa mga bagay na meron dito sa sanlibutan. Pero kung lagi mo naaalala sa buhay mo yun, yung buhay na walang hanggan na ibinibigay sa'yo ng Panginoon Diyos, siguro, may isip mo bago ka gumawa ng kasalanan. Hindi ito tumbas dun sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa akin ng aking Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Sana wag natin ipagpalit yung tipan natin sa Panginoon Diyos. Sabi mo sa tabi mo, huwag mo ipagpalit yung tipan na nasa iyo ng Panginoon Diyos. Huwag natin ipagpalit yung mga kapatid. Saglit lang yan eh. Tayo naman eh, enjoy naman natin yung mga bagay ng sanlibutan eh. Amen po ba yan, mga kapatid? Di ba, na-enjoy naman natin yung mga bagay ng sanlibutan eh. Tama po ba yun? Pero kung yung mga bagay ng sanlibutan ay nagiging kapalit na ng buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, limutin mo na. Huwag mo nang kunin yung mga bagay ng sanlibutan ito. Amen po ba yan, mga kapatid? Okay? So, isa pa. Saan pa dapat dinadala at dapat nandoon na yung Kristiyano nga po tulad po natin. Basahin po natin yung 2 Samuel 22:20. Second Samuel 22:20. Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako, kaniyang iniligtas ako, sapagkat kaniyang kinalugdan ako. Amen po ba yun, mga kapatid? Tanong ko po sa inyo, kinalulugdan ba ng Panginoon Diyos ang inyong mga gawa? Dapat kinalulugdan. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi kapag kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga gawa, dadalhin ka niya sa isang maluwang na dako. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi may mga tao sa panahon natin ngayon, para bang ang gusto-gusto nila doon sa mga masikip na lugar? O doon sa mga lugar na kung saan, o sa mga sitwasyon na para bang kinukulong niya yung kanyang sarili sa isang kahon. Diba? Ang masamang tao, kapag gumagawa siya ng masama, di ba lumilit ang mundo niya? Tago siya ng tago eh. Kasi meron siyang mga kasalanang ginawa. Diba? Kahit naman minsan sa iglesia eh. Kapag ang isang Kristiyano gumagawa ng masama, para bang ang liit-liit ng kanyang mundo. Umiikot lang yung kanyang mundo sa kanyang sarili. Paano ko nasabi yun? Kasi di ba nahihiya siyang maipag-usap sa kapatid dahil alam niya sa sarili niya meron siyang nagawang kasalanan.
Amen po ba yung mga kapatid? Para bang nawawalan siya ng confidence. Nawawalan siya ng confidence sa kanyang sarili na makipag-usap sa mga kapatid. Kasi alam niya sa sarili niya na para bang hindi ako karapat-dapat kasama ng mga Kristiyanong ito kasi may kasalanan akong ginawa. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya kung minsan, para bang naiisip natin, bakit kaya yung isang kapatid nagsosulo na naman sa isang tabi? Siguro, meron siyang ginagawang kalokohan at ayaw niyang makipag-usap sa mga kapatid. Amen po ba yan, mga kapatid? Sino-sino ba dito yung mga kapatid na mayroong sariling mundo kung minsan? Diba? Para bang pagkatapos ng pananambahan, biglang magsosulo sa isang tabi, no? Nakain yung uto. Text dito na lang ako. Diba? Hindi siya communicate sa mga kapatid. Hindi siya nakikipag-socialize sa mga kapatid. Diba? Yun kasi yun eh. Bakit sila nagiging ganun? Kasi nga dahil sa kasalanan. Pinaliliit ng mundo ng isang tao dahil sa kasalanan. Amen po ba yun? Pero kapag wala ang ginagawang kasalanan, para bang ang gaan-gaan sa loob na maipagsalumuha sa mga kapatid. Kasi alam mo sa sarili mo eh, wala kang ginagawang masama. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya mamaya pansin natin mga kapatid, sino dito sa mga kapatid? Yung may sariling mundo. Amen po ba yun, mga kapatid? Obserbahan niyo yung mga kapatid, baka may kanya-kanya naman tayong mundo mamaya. Diba? Diba? Bigla na lang gagawin sa gilid, tatahimik. Diba? Amen po ba yan, mga kapatid? Kasi sabi ng Panginoon, pangako yun eh. Kapag kinalulugdan ka, dadaling ka sa maluwang na dagat. Itong mundong ito, kung pupuntahan natin, mga kapatid, masikip to eh. Diba? Kung pupuntahan natin spiritually, kapag tayo namatay sa piling ng ating Panginoon Diyos at kinalugdan niya ang lahat ng gawa natin, sa langit, napakaluwang doon, mga kapatid. Endless. At doon tayo dadalhin ng ating Panginoon Diyos. Gusto niyo ba doon, mga kapatid? Palagpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diba? Kahit sa sanlibutan ito, mga kapatid, kahit abutin na tayo ng pagtanda natin, yun pa rin ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Hanggat gumagawa tayo ng mga bagay na ikalulugod ng ating Panginoon Diyos, ang pangako niya yun ay hindi mawawala kahit sa pagtanda po natin. Basahin niya po natin yung Isaiah 46:4. Isaiah 46:4. At hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin, oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Sabi na, napakaganda ng pangako ng Panginoon Diyos. Kahit sa pagtanda mo, kapatid, diba? Kahit na naging malilimutin ka na, kahit na puro puti na buhok mo, lagas-lagas na rin ang ngipin mo, mga kapatid, kung nanatili ka pa rin sa paggawa ng ikalulugod sa harapan ng Panginoon Diyos, aking dadalhin, aking ginawa, at aking ililigtas ka. Amen po ba yun, mga kapatid? Yung ba gusto niyo, mga kapatid? Diba napakasarap na sa atin, mga kapatid? Diba? Kahit na nalilimutan na natin yung mga napag-aaralan natin dahil sa sobrang katandaan natin, pero nananatili tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, ginawa niya tayo ng pagdadalhan. Mga mansyon ang ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Doon tayo dadalhin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? At hanggang doon, mga kapatid, kasiyahan ang madarama po natin. Basahin nga natin yung Isaiah 56:7. Isaiah 56:7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Amen po ba yung mga kapatid? Doon tayo dadalhin eh. Saan? Sa banal na bundok.
na kung saan doon natin mararanasan yung walang wakas na kasiyahan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Dirin nyo na, no? Walang wakas na kasiyahan. Pagpapalit mo ba yun? Sa panandali ang kasiyahan lang, kapatid? Saglit lang yan eh, di ba? Saglit na saglit lang yan eh. Pero, yung saglit na kasiyahan na yun, pwede magdulot sa iyo ng kamatayan. Pero kung mananatili ka sa paggawa na mga ikalulugod sa harapan ng Panginoon Diyos, dadalhin ka niya sa maluwang na dako, kahit sa pagtanda mo, dadalhin ka pa rin doon. At kahit doon, sa banal na bundok niya, sa banal na pananalanginan, doon ka dadalhin ng ating Panginoon Diyos. At doon natin mararanasan ang walang hanggang kasiyahan. Amen po ba yun, mga kapatid? Sana doon tayo dalhin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Okay? Ngayon, puntahan po natin, mga kapatid. Alam natin yung Diyos ang magdadala sa atin doon, sa langit. Amen po ba yun? Alam, di ba? Susundin nga po niya tayo eh. VIP ang mga Kristiyano sa panahon na po yun. Dahil siya ay susunduin niya tayo sa kanyang mga, sa alapaap, at tayo dadalhin niya doon sa kalangitan. Ngayon, puntahan po natin, mga kapatid. Paano yun? Paano yung pagdadala na gagawin sa atin ng ating Panginoon Diyos? Yung ba ay pabara-barang pagdala lang? Paano yun? So, basahin natin yung Exodus 19 verse 4. Paanong pagdadala ang ginawa ng Panginoon o gagawin ng ating Panginoon Diyos sa atin? Exodus 19:4. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa aking bingid. Okay, sabi daw po doon, paano daw po sila dinala? Ito ay inalin tulad ng Panginoon Diyos sa bansa ng Israel. Noon sila po ay nasa Ehipsyo. Kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon Diyos doon sa Pharaoh. Amen po ba yun, mga kapatid? Kumbaga, kung papansin pa rin, bakit siya inilintulad sa pakpak ng agila? Ano po ba ibig sabihin po ng agila? Ayon sa ating pag-aaral, mga kapatid. Strong? Strong ba yun? Pambansang ibon, agila. Paano ba yun? Paano ba? Ano ba yung sisimbolo ng agila? Mandaragit? Mataas, lumipad? Diba? Kung nung napag-aralan po natin yung agila, ganoon din eh. Yung pagdadala ng balita ng Panginoon Diyos ay parang sa agila. Mabilis, mataas. Yun yung yung nagagawa ng agila eh. Ganoon din sa atin, mga Kristiyano. Sa panahon na tayo ay dadalhin na ng ating Panginoon Diyos dun sa kanyang banal na dako, mabilis at mataas. Na parang agila. At ang isa sa mga napakagandang karakteristik ng agila, kapag ka ang isang tao, nasa ilalim siya ng pakpak ng agila, eh ganito rin po yung mararanasan po natin. Basahin nga po natin yung Deuteronomio 32:11. Deuteronomy 32:11. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyong sa kanyang mga inakay. Kaniyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kaniyang kinukuha. Kaniyang dinadala sa ibabaw ng kaniyang mga pakpak. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung paano pag-iingat ng agila, literal na agila sa kanyang mga inakay, ganun din ang gagawin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay kanyang pong dadalhin sa kanyang banal na tahanan, buong ingat din tayong dadalhin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Hindi yung pabara-bara na basta lang tayong dadalhin ng ating Panginoon Diyos, kundi may proseso. At yung proseso ngayon ay napakaganda para sa ating mga Kristiyano. Buong ingat na tayong dadalhin. Na parang inahilin tulad din ito kung paano yung nanay dinadala yung kanyang sanggol na anak. Basahin nga po natin yung Deuteronomio 1:31. Deuteronomy 1:31. At sa ilang,
na inyong kinakitaan kung paanong dinala ka ng Panginoon ninyong Diyos, na gaya ng pagdadala ng tao sa kaniyang anak, sa buong daang inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. Amen po ba yun, mga kapatid? Paano ba dinadala ng tao yung kanyang anak o yung kanyang sanggol? Yung matinong mag-isip yung matinong mag-isip maingat, di ba? Maingat na hanggat maaari ayaw niya madadapa, di ba? Kapag umuulan, ayaw niyang mahamugan maulanan. Kapag sobrang init, ayaw niyang mainitin ng todo yung kanyang anak. Di ba? Ganon yung pagdadala ng tao, na ganon din ang gagawin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ba? Sa buhay nga lang ito, nararanasan natin kung gaanong ingat ang binibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Diba? Sa pagpunta natin sa mga trabaho natin, sa eskwelahan, ba? Paglakad natin sa sanlibutan ito, sa paglalakbay natin, kung paano tayong iniingatan ng ating Panginoon Diyos, para ba tayong tunay na kanyang mga anak? Ganun tayo iniingatan ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa panahon ng dadalhin niya tayo sa kanyang banal na dako, ganun na lamang pag-iingat ang ibibigay niya sa atin. Amen po ba yan, mga kapatid? Ganun siya kaingat. Ganun niya tayo kamahal, mga kapatid. Kaya nakakapagtake. Alam na natin kung paano magmahal ng Diyos. Alam na natin kung ano yung tipan ng Panginoon Diyos sa atin. At alam na rin natin yung pangako ng Panginoon Diyos sa atin. Pero bakit ganun na lang ang tao? Na parang baliwalain na lang nila yung pagmamagandang loob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Sa kabila ng ating pagkukulang, ito pa rin siya, minahal pa rin niya tayo. Sa kabila ng ating pagkakasala, pinatawad niya pa rin tayo. Pero bakit ganoon kuminsan? Kung sino pa ang tunay na nakakilala sa ating Panginoon Diyos, para bang sila pa yung napakadaling iwanan na lang yung mga pangako sa kanya ng Panginoon Diyos dahil sa mga kasalanan kanyang ginagawa. Hindi ba natin nare-realize kung paano tayo minahal, iningatan, ginabayan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid? Hindi niyo pa ba nararamdaman, o baka kasi hindi niyo pa nararamdaman yung ganong feeling na iniingatan ka ng Panginoon Diyos, na kahit alam mong delikado na yung lugar na yun, pero iningatan ka pa rin ng Panginoon Diyos. Hindi niyo ba nararanasan yung ganong pakiramdam sa inyong mga buhay, mga kapatid? At kaya para bang kuminsan, para bang napakadali sa atin na gumawa ng kasalanan. Sana, mga kapatid, hindi lang, kasi sa salita, pag-aaral, nararamdaman natin, naririnig, nalalaman natin kung paano tayo minamahal ng Panginoon Diyos. Pero, ang maganda kasi noon, kung paano niyo siya nararanasan sa inyong mga buhay. Kasi kapag naranasan niyo siya sa inyong mga buhay, nalaman niyo, Diyos ang gumawa sa buhay ko, baka magdalawang isip kong gumawa ng kasalanan Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya tinatanong ko naranasan niyo na ba yung ganung klase na pakiramdam sa buhay ninyo? Kung paano kayo ginabayan, iningatan, binahal ng ating Panginoon Diyos. Kasi kung hindi pa, mga kapatid, baka hindi nga siguro nakakapagtaka sa inyo na gano'n na lang kadali sa inyong gumawa ng kasalanan. Pero kung nararanasan niyo yun sa mga buhay niyo, dapat lagi naman pinaparanas ng Panginoon Diyos sa atin Para ba tayo ko lang kuminsang ang manhid? Amen po ba yun, mga kapatid? Mga pagpapala, hindi yan dahil sa mga sariling pagsisikap natin. Pagpapala yan, galing sa Panginoon Diyos. Kaligtasan sa buhay nga pong ito, hindi dahil sa magaling tayo mag-ingat, kundi dahil din yan sa pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Sana maranasan niyo sa mga buhay niyo, mga kapatid, na ganoon na lang tayo kamahal ng ating Panginoon sa tulad ng kanyang tunay na anak. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan naman natin siguro yung Panginoon Diyos po natin. Kasi tandaan po natin, mga kapatid, kapag hindi tayo naglingkod sa Panginoon Diyos, o tayo ay mananampalataya, believer, unbeliever, tandaan natin, mga kapatid, isa ang pagdadalhan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Lahat yan, mararanasan ng tao. Basahin nga natin yung Job 30, ang talata po ay 23. Lahat ng tao dito dadalhin ng ating Panginoon.
Job 30:23. Sapagkat talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan at sa bahay na takda sa lahat na may buhay. Saan daw po tayo dadalhin? Sapagkat talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan. Lahat ng tao makakaranas ng kamatayan. Amen po ba yung mga kapatid? Lahat tayo dadanas na at dadalhin din tayo ng ating Panginoon Diyos po dun sa kamatayan. Pero, ang isa sa mga pinapaalala lang sa atin ng ating Panginoon Diyos. Bagamat alam natin na tayong lahat ay daranas at dadalhin ng Panginoon Diyos sa kamatayan, dapat ganito man lamang yung isipin po natin. Basahin natin yung Ecclesiastes 11, ang talata po ay 9 hanggang 10. Okay. Ecclesiastes 11:9-10. Ikaw ay magalak, o binata, sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo. Okay, 10. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Amen po ba yung mga kapatid? Meron tayong kalayaan na gawin ang lahat ng mga bagay na naisip natin gawin. Sabi ng talata ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. May kalayaan tayong gawin ang anumang bagay na gusto natin gawin Di ba? Kahit naman dito sa church hindi naman namin kayo talaga pinipilit na magsambe. Amen po ba yung mga kapatid? Kalayaan niyo kung gusto niyo magsamba o hindi. Di ba? Nasa inyo yun Nasa inyong pagpili yun, mga kapatid. Pero, ang isa lang sa pinapaalala sa atin, sabi din dito, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Ano mang bagay yung gawin po natin, mga kapatid? Tandaan natin, lahat yan, ipagsusulit natin yan sa harapan ng Panginoon Diyos. Gawin mo yan sa iyong sariling kalooban, okay, fine. Gawin mo. Nasa iyo yan Pero tandaan mo lang kapatid, yung mga ginagawa natin ngayon, lahat yan hahatulan ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng mga gawa, simpleng gawa, mga kasalanan, lahat yan, ipagsusulit natin yan sa harapan ng Panginoon Diyos. Yan sinasabi sa inyo mga kapatid. Talagang may kalayaan naman kayong gumawa. Diba? Ng mga bagay na gusto ninyong gawin. Kasi kahit naman dito sa church, sinasabihan natin ng mga kapatid, nasa kanila pa rin naman ang desisyon sa bandang huli. Kung susundin ba nila o hindi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya kung minsan para bang, hindi, dahil sa lagi nilang ipinapaalala sa mga kapatid, para bang kung minsan, pagka sinasaway sila sa mga ganong mga pagkakataon, para bang ang napaaganda na lang itasagot siguro namin. At kung minsan, para bang yun na lang talaga ang sinasagot ko, alam mo na naman yung batas Alam mo na naman yung kalooban ng Panginoon Diyos Alam mo na naman yung katwiran ng Panginoon Diyos Nasa iyo yun kung ano ang gusto mong gawin. Kung susundin mo ang Diyos o hindi. Basta alam mo kung ano yung magiging pananagutan mo kapag ginawa mo yung mga bagay na iyan. Diba? Kasi kung minsan para bang paulit-ulit na lang, pare-pares din naman ang sinasabi namin, pero ganun pa rin at ganun ang ginagawa ng kapatid. Para bang ang gusto mo sabihin, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Alam mo naman na pananagutan niya. Di ba? Kasi kung minsan, sinasaway mo, pinapaalala mo, nagkakasamaan pa kayo ng loob. Tama? E di, gano'n na lang sabihin mo, alam mo na naman Di ba?
Kapag ganun sa mga kapatid na matagal na sa iglesia, na alam na nila yung aral ng Panginoon Diyos, para bang, ano pa sa kanila kung ipaalala mo yung salita ng Diyos, ay alam na naman nila eh. Tama? Pero tungkulin pa rin natin yun mga kapatid, ipaalala. Pero may mga pagkakataon sa atin na para ba suminsan, gano'n na lang ang gusto mong sabihin sa kanila eh. Alam mo na naman ng batas eh. Nasa yun na yun eh. Alam mo rin kung ano ang pananagutan mo kapag kung sakaling ginawa mo yun sa harapan ng Panginoon. Amen po ba yun, mga kapatid? May kalayaan tayong gawin ang lahat ng gusto natin. Pero, tandaan natin mga kapatid, sinasabi din ng banal na kasulatan, lahat ng gagawin mo, ipagsusulit mo yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba yun, mga kapatid? Walang paan naman po natin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, pagka sinasaway kayo, actually hindi naman pagsasawayin eh, pagpapaalala na lang sa inyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin. Pero nasa sa inyo pa rin yun eh, parang ang Diyos. Although alam ng Diyos kung ano ang nakabubuti sa atin, pero pinapipili niya tayo eh. Ito ang buhay, ito ang kamatayan. Diba? Pilihan mo ang buhay para mabuhay ka. Pero nasa iyo pa rin yung pagdesisyon, kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Ito pinapakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito ang buhay. Pero nasa sa inyo pa rin mga kapatid. Kung pipiliin din sinasabi ng Panginoon. Amen po ba yung mga kapatid? So sana nandun tayo sa tamang pag-iisip natin. Napiliin natin yung recommended na pinapipili sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Sabi mo, piliin mo ang buhay, kapatid. Piliin nyo ang buhay. Okay? So tandaan natin mga kapatid, kapag pinili mo ang buhay, namatay ka sa piling ng ating Panginoong Jesucristo, tiyak na tiyak ang pagdadalhan sa iyo, mga kapatid. Basahin natin ang unang Tesalonica 4:14. At sana sa umaga nga pong ito, mga kapatid, kung pinili natin ang buhay, sana makasama tayo sa ating Panginoon. Basahin natin yan. 1 Thessalonians 4:14. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen po ba yun, mga kapatid? Gusto niyo po ba dalhin na kasama ng ating Panginoon Diyos? Piliin mo ang buhay, kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At yun lang, sana simple mensahe na po yun, na buhay po, kahulugan ng pangalan ni Tubal, thou shall be brought, sana doon tayo dalhin, mga kapatid. Hindi sa mga kapahamakan sa buhay nga pong ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan, nakapiling ng ating Panginoon Diyos. Hanggang doon po, mga kapatid, may tanong po ba tayo, mga kapatid, tungkol po sa ating paksa sa umaga nga pong ito, mga kapatid?